Welcome back mga kaka. Pag-usapan po ulit natin ngayon yung kung paano maging magaling na ahente part 2. Okay? So before na pag-usapan na natin yung ibang bagay na masasabi natin kung paano tayo magiging magaling na ahente. So for today, iba na namang topic ito kung paano tayo maging magaling na ahente. So halimbawa, meron na tayong nakuhang order o PO o ano man tawag natin dyan sa sales. So paano mo ito may convert into sales kung magaling kang ahente? Kasi kung PO pa lang yan, hindi pa naman yan benta unless na ipasok na natin sa system o na deliver, di ba? So, paano gagawin natin dyan kung magaling kang ahente? So, una, assuming nasa iyo na yung order, na i-coordinate mo na sa back office support natin, doon sa mga coordinator natin, na i-process na, yun, hindi nagtatapos doon ng ating obligasyon o responsibilidad bilang ahente. Na kapag kuha ka ng PO, na ibato mo na sa coordinator natin, tapos na. So, mali po yun. Hindi ka magaling na ahente kung ganun. So, ang isang magaling na ahente, kapag naipasa mo na, assuming na encode na, babantayan mo ngayon niya kung na-approve. Siyempre, mamaya may mga sabit pa yan. May mga hindi pa nakukolekta, may utang pa, o may mga outstanding pa, overdue. Siyempre, hindi ma-approve yan. So, yun. Una, i-submit natin sa coordinator o kung sa back office para ma-encode. Tapos, monitor natin kung na-approve na. And then, kapag na-approve na, syempre, doon naman sa logistics department natin. I-monitor din natin yan kung nag-materialize ba yung delivery schedule natin. So, pagpalagay natin na umalis na yung truck, hindi pa rin tapos yun. Hindi pa rin natin masasabi na good as tapos na yung transaction natin. So, hanggat hindi yan nakakarating sa customer, i-monitor pa din natin yan. Kasi baka mamaya nasiraan yung truck o naligaw, hindi nakita, hindi ka na-inform. So, much better kung i-monitor natin personally yung ating delivery team kung nakarating pa. And then, kapag nakarating na doon sa customer, assuming na i-deliver na nila, tatawagan natin yung customer natin. Kamustahin natin kung kompleto ba, ayos ba, tama ba yung dumating versus doon sa mga order nila o sa PO. And kapag okay na, kompleto na, ayun, medyo kampante na tayo na good as sales na yung PO natin. Pero hindi pa rin yan nagtatapos. Kunyari, na-receive na, walang problema. So, gagawin pa rin natin yan. Yung pag-collection naman. Siyempre, kung hindi natin nakokolekta yan, benta nga, pero hindi natin yan makukomisyon, di ba? So, hanggat hindi natin natatapos talaga yan, hindi yan masasabi na done deal na or finish na yung trabaho mo. So, after the delivery, pag dumating yung due date ng terms ng ating customer, kukolektahin natin yan in a nice way. And before yung due date niya, siyempre dapat ipapaalala mo din sa customer natin na, ma'am, next week meron na tayong for collection, paki-ready na lang po. Siyempre in a nice way, yung laging magalang para hindi naman tayo mababudget sa mga customer. So, ayun, kapag na-collection na natin siya or na-ipakolect na natin sa mga collector natin at na-i-deposit or na-i-remit sa opisina, yun, pwede na natin sabihin na 100% na nagawa mo yung trabaho mo doon sa isang customer na may order sa'yo. Or hindi lang sa isa, basta doon sa mga transaction mo na nakuha para sa linggo na yon or sa buwan na yon. Basta hindi ka nagtatapos na may coordinate lang yung order. Siyempre dapat ma-encode, mapa-approve, malaman yung approve,
and then yung delivery, and at the same time kakamustahin mo kung walang problema versus dun sa order nila, and pinakahuli dapat makolekta mo para meron tayong komisyon. Ayos? So, yun lang po muna. Short video lang muna tayo para sa mga kapatid nating ahente. So, good luck, and malapit na ang Pasko. So, let's get it on. Okay? Thank you.